Konnichiwa minasan, and for today's video, this is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today is August 12, 2024, Monday. Noong August 10, Saturday, yun nga yung simula ng ubong yasim nila data or long vacation. Wala nga kaming ganap ng Sabado at Linggo pero nag-ready lang ako ng emergency bag. Kung hindi man lilindol, at least ready nga kami. Pero napansin ko lang kapag ubong yasimi or long vacation or summer vacation dito, lagi may balita ng warning. Nga pala napaligoan ko na nga pala si Ethan at napakain ngayon niya, inaantok na siya para sa first nap niya ngayong araw. Nakakatakot talaga yung warning na lilindol ng sobrang lakas dito sa Japan. At isa nga to sa lugar namin ang matatamaan. Nung napatulog ko na nga si Ethan, sakto naman dumating yung order ko sa Shein. Lately nga, ang daming news about sa Shein dito sa Japan. Kasi nga yung mga ibang products nila ay cancerous. At baka nga ito na yung huli kong order sa Shein. At yung mga in-order ko nga ay gamit nga para sa first birthday ni Ethan. At ang napili ko nga ang team para sa first birthday ni Ethan ay basketball. Yun naman din yung hilig ni Dada at madali nga lang din hanapin yung mga items na pang basketball. Pagpasensyahan niyo na yung itsura ko at wala pa nga akong ligo. Hagardo Versosa nga ang person. Dalawang outfit nga na pang basketball yung kinuha ko para kitan para may extra. Bili na nga rin pala ako ng patungan ng cupcakes na basketball nga ang design. At yung iba nga niyan ay mga decoration na para sa birthday nga ni Ethan. Kumuha na nga rin ako ng stand cake. May kaliitan nga lang din to pero okay na to, at least meron. Hindi na nga rin pala kami nag-rent ng venue para nga sa first birthday ni Ethan. Kahit kaya naman namin mag-rent ng venue, ikakaunti nga lang din naman yung bisita namin kaya dito na lang kami sa bahay. Sayang at hindi na nga ako makaka-order sa Shein. Ang mumura pa naman sana doon at halos lahat ay meron. Ito nga si Ethan, pagkagising nga niya ay gusto nga rin kaagad lumabas. Kaya tignan niyo naman, nasa pintuan na nga siya. Ngayong araw nga ay maliligo naman kami ng dagat ulit. Doon nga ulit kami sa Tahara kung saan kami naligo last time. At sana nga hindi mataas yung alon ngayon para makaswimming naman kami. Maya-mayang hapon na nga lang din kami aalis at sobrang init pa nga ngayon. Hindi na nga rin pala ako nagluto ngayon at nagbili na nga lang din ng pagkain si Dada sa convenience store. Yung sa akin nga ay spaghetti, sa kanya naman carbonara. Fast forward, nandito na nga kami sa Tahara. 1 week nga pala ngayong walang pasok sila Dada at yung mga kapatid ko. Kaya ito, madalas nga kaming naliligo. Sobrang init kasi talaga ng summer dito sa Japan. Gustuin mo talaga laging maligo sa dagat or sa ilog. At para na rin makalabas ng bahay at sobrang init nga din at sayang sa kuryente. 24/7 na nga din yung aircon namin at sobrang taas nga din ang bill namin ngayon. Matirik pa nga din yung araw nung dumating nga kami. Pero 5:30 na nga din to ng hapon pero maaraw pa din. Pag summer nga pala dito sa Japan, kahit alas 7 na ng gabi, maliwanag pa din. Pero pag winter naman, alas 4 pa lang ng hapon, madilim na. Tapos pag winter, alas 4 ng umaga, madilim pa din. Pag summer, alas 4 ng umaga, maliwanag na. Tumambay na muna nga kami dito sa silong habang hinihintay nga bumaba yung araw. Habang tumatambay nga kami, pinapalobo na rin ni Maitel yung salbabida nga ni Ethan. Nung feeling nga namin na hindi na nga masakit yung araw, ay nilipat na nga rin namin yung gamit namin malapit sa dagat. Sobrang excited na nga rin ako maligo at sobrang naiinitan na nga din ako. Buti na nga lang din ngayon, kalmado ang dagat. Mas may enjoy namin yung paglalangoy. At dahil nga hapon na, marami na nga rin yung nag-uwian. Dito na nga rin kami pumesto sa pinakagilid sa may mga bato. Hindi ko na nga rin pala pinalitan si Ethan ng panligo na outfit. At ito nga din pala yung first time ni Ethan na maligo talaga sa dagat. Kasi kahit lagi naman kami nasa dagat, hindi naman siya nakakalubog ng ganito. Sobrang nagustuhan ko nga itong salbabida na nabili ko sa Shein. Meron pa nga sana yung atip para sa Ethan, pero hindi ko na kinabit. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa paglangoy. Kami nga lang din pala yung makikita nyo dito sa video dahil nasa malalim nga yung mga kapatid ko. Kasama din nila si Ate Janine. Nangunguha sila ng crabs. Lalo na si Maitel. Sobra siya nag-enjoy pag nangunguha ng crabs. Nabanggit ko nga sa past video ko na dito kami nangunguha ng crabs. Tapos meron kasi yung gaggle si Maitel na pang sisid. Hindi nga din ako sumasama sa kanila sa ilalim at natatakot nga ako at di naman ako magaling maglangoy. Nakakuha nga pala sila ng 2 crabs. Tapos may napulot din akong goggles. Maya-maya nga nito may dumaan na mga Pinoy. Tinanong ko nga kung manguhuli ba sila ng crabs or ano. Pero hanap nga daw nila ni Kiji na single. Kaso hanap na mga kasama ko blue eyes eh. Charot! Tignan nyo naman ang ganda ng sunset. Diyan pala sa mga batong yan yung mga crabs na nakukuha ni Maitel. At ganito nga kalalaki yung crabs na nakukuha namin. Pero minsan naman may blue crabs dito. Meron ding mas malaki pa niyan. Tapos pag babae naman yung nakuha ay binabalik namin. Tignan nyo naman, sobrang nag-i-enjoy nga si Maitel dun sa malalim. Binigay nga din namin pala to sa mga Pinoy na dumaan kanina. Para dagdag ulam na din nila at hindi rin naman namin to maluluto. Ilagay nga din namin sila sa supot ng chichirya para hindi makawala.
baba. Nung dumilim na nga, nagsiahon na rin kami. Tignan nyo, ang ganda pa ng shower dito. Libre na nga tong resort na to. May shower, may CR pa. Tapos may playground para sa mga bata. Pamimigay ko nga tong iPhone na to at nasa comment section nyo yung rules kung sino pagbibigyan ko nito. And don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching.